Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Ito po ang ating Gospel Exhortation para sa araw na ito. Mula po kay San Lucas, Kabanata 17, talata mula 20 hanggang 25. Mga kapatid, kung ating pong pagtutunan ng pansin, ang Gospel po na ito ay marami po tayong mahuhugot na mga aral upang ipaliwanag natin sa mga taong nais matuto sa aral at habilin ng Diyos para sa atin. Darating nga daw po ang panahon, kasi marami nagtatanong mula pa noon hanggang ngayon. Itong pagtatanong tungkol sa kailan maghari ang Diyos sa atin, hindi po lamang sa panahon ito. Kahit sa Old Testament po, ay nagtatanong sila dahil inaasahan nila na ang Diyos pupunta sa lupa sa pamagitan ng nakasakay ng kabayo na may kasamang mga sundalo, mga armas na ilalaban doon sa mga tribo o angkan na kalaban ng bayan ng Diyos. Tulad sa isa sa mga pinangako o propesiya sa panahon ni David. Ito ang hinahanap at inintay ng mga Hudyo noon pa man. Kaya tingnan po ninyo, ang nagtanong sa kanya, hindi basta Hudyo, hindi basta taong mananampalataya, kung hindi paresiyo, taong simbahan. Pero nagtatanong, kailan ba talaga darating ang paghari ng Diyos? Pero nang sabi ng Panginoon, dumating na, nanghahari na sa inyo. Hindi nyo lang nakikita, hindi nyo lang nararamdaman dahil mismo hinahanap ninyo ang ibang mga palatandaan. Walang ibang palatandaan na ibibigay ang Diyos upang malaman natin na naghahari na ang Diyos sa atin. Kung hindi, ano nga ba ang mga karakter ng Diyos na pwede nating masabing, naghahari na nga ang Diyos sa atin? Simple po. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, sa pagitan natin, may Diyos na umuugnay sa ating relasyon. Anak mo, kapatid mo, magulang mo, kapitbahay mo, sino mang tao, pag ating minahal, ating minamahal, may Diyos na pumapagitna. At ito ang nagdudugtong sa atin upang maramdaman natin ang pagmamahal ng bawat isa. So naghahari ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahal. God is love. And love is God. So kapag nagmamahal tayo ng buong buo, sa puso, diwa, sa pananalita, nariyan po ang Diyos at naghahari sa atin. Nagbibigayan, nagpapakumbabaan. Sa pamagitan noon, mararamdaman ng bawat isa na ang Diyos ay dala-dala natin sa pagbibigay ng anumang kinakailangan ng isang tao. Dahilan sa naramdaman natin ang kanyang pangangailangan, bilang tao na nangangailangan, binibigay natin ang nararapat sa kanila ayon sa kakayanan nating magbigay. Nagmamalasakitan kung sakali nakakita ka ng isang tao na nangangailangan at mayroon ka namang maitulong, huwag mong ipagkait ang tulong sa kanya. Pagmamalasakit, isa ito sa mga bunga ng pagmamahal, dahil kaya mo lang mararamdaman ang pagmamalasakit sa kapwa kung mahal mo ang kapwa mo at wala kang pag-iimbot at ibang layunin kung bakit ikaw ay nagmamahal, bakit ikaw nagbibigay, bakit ikaw nagmamalasakit. Respeto sa bawat isa, regardless kung ano ka at sino ka. Respeto natin dahil nga po, dalawang bagay. Ang mga ugali natin ay ugaling supposed to be na panday na ng mga aral ng kalooban ng Diyos. Kung kaya, kapag ikaw ay maayos ang respeto mo sa kapwa, wala kang pagsisino, wala kang itinatangi, ang lahat ay ating tinitingnan bilang
wangis at mukha ng Diyos, sila na kumakatawan sa mga nilalang na iba't ibang mukha pero isa lang ang pinanggalingan, ang Diyos. Kaya may respeto po tayo. Maaring magkaiba tayo sa ating paniniwala at pananaw, pero hindi natin ito dapat pag-awayan. Dahilan sa pwede naman tayong magkasundo sa hindi pagkakasundo. Pwede naman po eh. Kung sakaling may pagkakataon na nakikipag-usap ka, nakipaghuntahan ka, hindi pumayag sa gusto mo mangyari, huwag na natin ipagpatuloy doon sa mga bagay na hindi kayo magkasundo kung hindi maghanap ng common ground kung saan tayo pwede magkasundo para magpatuloy tayo. Ang higit sa lahat ay ang ating relasyon na maganda. Ang ating ugnayan na ang Diyos ang nagugnay sa atin. Kaya kung ang Diyos ang nagugnay sa atin, hindi ka kagalit sa Kanya. Although hindi kayo nagkakasundo, pero hindi ka magagalit sa Kanya. Dahil, irespeto mo ang Kanyang disposisyon. Irespeto mo ang Kanyang ugali. Irespeto mo ang Kanyang pangangatwiran. Dingitian mo na lang. Balang araw, kung hindi man sa pagkakataong iyon, maring mainuha niya, parang tama siya. Pinipilit ko lang ang sarili ko na ipangatwiran. Pero ngayon nalaman ko, tama pala siya. Baka sa isang pagkakataon, magkita kayo uli, sabihin sa'yo, Brad, tama ka nga. Medyo kulang ako, pasensya na. Di nagpanumbalik ang inyong magandang pagtitinginan. Walang salitang masama mula sa bibig ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit. Mapanalangin. Kapag mapanalangin ka, of course, saan ka ba mananalangin kung hindi sa Diyos? Iisang Diyos na 3 persona. Siya lang naman ang pwede nating hatdan ng ating panalangin, ng ating papuri, ng lahat na gusto natin mangyari. Sa Kanya lang naman. Hindi naman tayo pwede manalangin sa araw, manalangin sa buwan, manalangin sa malaking bato, kung hindi sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Isa pa po na palatandaan na ang Diyos ay naghahari na po sa atin. Inaalam natin at sinusunod ang anumang kaluubang malalaman natin sa Kanyang mula sa Kanyang banal na aklat. Hindi lang mula sa banal na aklat. Dahil po, sa atin mga Katoliko, 4 po ang batayan. Dapat 4 ang batayan. Una po ay ang banal na kasulatan. From cover to cover, pag binasa mo at nauwaan mo, huwag kang magreklamo at mag-isip ng, totoo kaya ito? Totoo kaya ito? At huwag kayo magtanong doon sa kumukontra. Magtanong kayo sa kapareho mo na nakakaintindi ng kaunti para hindi ka maligaw ng pangunawa. Huwag nating pagdudahan ang salita ng Diyos kasi ang Diyos kailanman hindi nagkakamali. Sa tagal ng panahon mula noon hanggang ngayon, wala pong panibagong version ng Biblia. Interpretasyon lang ng tao ang nagbabago. Depende kung anong sekta ang gumawa ng interpretasyong ito. Pero ang salita ng Diyos na sinimulan doon pamang 1st century pa lang, walang edition, walang edit, yun lang talaga, hindi nagbabago. Kasi ang Diyos na nagpahayag ng Kanyang mga salita, aral, noon, ngayon at magpakailanman ay mananatili siyang Diyos. At ginagabayan tayo kapag tayo po ay mayroon kaunting pag-angal doon sa mababasa natin, ginagabayan tayo ng isang banal na espiritu. Isang banal na espiritu. Kaya kung bakit na minsan hindi nagkakasundo yung dalawa nag-uusap tungkol sa Biblia, baka yung isa, hindi banal na espiritu ang gumagabay sa kanya. Kaya sa halip na magkasundo, nagtapos sa hindi malaman na mga salitaan. Kaya minsan, naghahamunan. Kasi isa lang naman ang banal na espiritu na siyang sumasabay, gumagabay sa atin. At hindi niya pwedeng pag-awayin yung dalawang hindi nagkakasundo. Hindi pwedeng sasabihin yung isa, ganito, sabihin naman, ganito, para mag-away sila. Hindi po.
prinsipe ng kapayapaan. Siya po ang iniwan sa atin ng Panginoong Kristo nung siya po umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Ama. Kaya hanapin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga aral.